Isang mapagpalang gabi sa lahat ng tagapakinig ng programa mo, kabanong katulad ko. Ako si Jack Anakdan, na Tubong Mindanao. Nagpapasalamat ako sa Poong May Kapal dahil napili niyo ang aking kwento para maibahagi sa buong mundo. Nangyari ito matagal-tagal na rin, pero sa tuwing maaalala ko ay parang sariwang-sariwa pa rin at parang kahapon lang naganap. Pero sa mga karanasan naming pamilya patungkol dito, isa lang po ang ipinagpapasalamat ko, kabanong, na tinulungan kami ng Panginoon natin na maging matatag at harapin ang kung anuman ang hamon ng buhay. Kaya sa mga nakikinig ngayon, sa mga kayanggaw at kabangers na katulad ko, patuloy po tayo makinig at matuto sa mga aral na ibinibigay ng bawat istoryang napakikinggan natin sa channel na ito. Muli, ako si Jack. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa nating mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yon ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay ang mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Bago magpandemya, naging malungkot na kagad ang pasok sa amin ng taon. Namatay kasi ang nanay ko, kabanong, si Nanay Lumen sa edad na 80 years old. Pasado 4:30 ng hapon, nasa tabi kami ng open cemetery at nagluluksa kasama ng buong pamilya. Nakatayo kami sa tapat mismo ng puntod ni Nanay Lumen na namatay nga po matapos atakin sa puso habang pauwi galing sa simbahan. Nakakbay ako kay Colleen, ang 8 buwan kong buntis na asawa. Habang ang panganay naman naming anak na si Jokoy ay nasa kaliwa namin. Malungkot din sila katulad ko dahil mahal na mahal naming mag-anak si Nanay Lumen. Bukod kasi sa pagiging mabait na biyenan sa aking asawa, mapagmahal at napakamaalalahaning tao rin ang nanay, lalo na pagdating sa kanyang apo. Nanay Lola, mamimiss po namin kayo ng sobra. Tay, hindi na po natin makikita si Nanay Lola Lumen. Oo anak, hindi na nga natin makikita ang lola mo. Wala na pong maghahatid sa akin ng merienda sa school. Wala na akong makakausap bago matulog. Wala na po akong matitimplahan ng kape. Namimiss ko na po kaagad ang Nanay Lola. Halika nga rito sa tabi namin ng nanay mo at yayakapin ka namin. Nakakalungkot itong nangyari pero wala na tayong magagawa. Oras na talaga ng Nanay Lola mo. Binabalik na siya ng Panginoon sa langit. Pero paano na po tayo, Nay, Tay? Huwag kang mag-alala, anak. Kung nasaan man ngayon si Nanay Lumen, siguradong babantayan niya tayo at hindi pa babayaan. Kahit itong kapatid mo na hindi pa lumalabas sa mundong ito, alam kong binabantayan siya ng Nanay Lola mo. Kaya huwag ka na malungkot, ha? Pinipilit ko po, Nay, pero hindi ko po talaga maiwasang hindi maiyak eh. Parang ang bilis po kasi ng pagkawala ni Nanay Lola. Tama ang nanay mo, Jokoy. Binabantayan na tayo ng Nanay Lola mo mula ron sa langit. Kaya kahit malungkot na nawala si Nanay Lumen, kailangan nating magpakatatag lahat. Malulungkot din siya kung makikita kanyang ganyan. Alalahanin mo na mahal ka ng Nanay Lola mo. Ikaw ang pinakapaborito niyang apo eh.
Salamat sa pag-aalaga sa amin, Lola. Bantayan mo rin po ang kapatid kong si Jack Jack. Salamat po sa lahat ng pag-aalaga mo sa amin. Magpapakabait po ako kay Tatay Jack at kay Nanay Colleen. Niyakap ko ulit ng maigpit ang aking mag-ina at patuloy kaming nag-ihiyakan. Makalipas ang ilang pang minuto, pagkatapos ng aming pagluluksa, ay inarrange ko na lang ang mga bulaklak sa ibabaw ng katatakip lang namin na puntod. Nag-alay na rin kami ng taimtim na dasal at pagkatapos noon ay umuwi na kaming mag-anak. Mag-aalas 5 na rin kasi at hindi maganda sa isang buntis na manganganak na ang magstay pa ng ganoong oras sa labas ng bahay. Sakay ng aming tricycle ay dumaan muna kami sa palengke para magabol sa pamimili ng makakain para sa hapunan. Kalimitan kasing maagang nagsasara ang mga pamilihan sa aming lugar, kaya hanggat maaari ay mamimili rin dapat ng maaga. Mabuti na lang ay nakabili pa nga ako ng isda at mga gulay sa mga tindahang palagi naming binibilang mag-asawa. Yun nga lang ay hindi kami kagad nakaalis dahil nakipagkwentuhan pa sa amin ang kaklose naming tindera ng isda na si Aling Galema, ang nag-isang ninang ng panganay kong anak. Hindi kasi siya nakadalo sa paglibing ni Nanay Lumen, kaya nakibalita na lang siya sa mga nangyari. At isa pa ay matagal na rin kasi namin siyang hindi nakikita kaya matagal-tagal din ang naging usapan namin. Tinanong na rin niya sa amin kung kailan manganganak ang asawa ko. Na sinabi nga rin kagad namin na sa susunod na buwan na. Bago umalis ay pinayuhan pa kami ni Aling Galema. Mahilig talaga siya magpayo sa amin, lalo na nung nabubuhay pa ang nanay ko. Sinabi niya nga sa amin na mag-iingat kami, lalo na sa panahon ngayon na naglipana na ang mga masasamang elemento sa paligid. Malapit na rin kasing magmahal na araw noon, Kabanong, at alam naman natin na maraming sinusunod na pamahiin ang mga nakatatanda. Ako, lumaki man sa mapamahiing pamilya, mapamahiin kasi ang namayapa kong nanay, pero kahit ganon ay hindi rin naman ako paniwalain sa mga ganoong bagay. Kaya isa ito sa mga dahilan ng madalas naming hindi pagkakaintindihan ni nanay noon. Bago kami umalis, ay nagbigay pa si Aling Galema ng Carmen de Guerra, isang pulang tela na tinahi ng maliit na parisukat na ang palaman ay bala ng baril. Ayon sa kanya, ay mabisang pangontra raw ang Carmen de Guerra sa usog, palipad hangin, kulam, masamang mahika at sakit na gawa ng masasamang elemento. Bukod doon ay epektibong proteksyon daw ito ng mga buntis sa kung ano-anong masasamang nilalang o alagad ng kadiliman katulad na lang ng mga aswang o engkanto. Salamat po sa regalo nyo, Aling Galema. Napakabait nyo talaga. Mag-best friend talaga kayo ni nanay. I-bless pa sana ni Lord tong tindahan nyo. Tama ang sinabi ng asawa ko. Naway, i-bless pa ng Panginoon itong negosyo nyo. Salamat po ulit at aalis na kami dahil magdidilim na rin para makapagluto na rin po kami na makakain. Pagkatapos namin makapagpasalamat ay nagbiyahe na nga kami pauwi ng bahay, Kabanong. Pasado 5:30 ng hapon ay nakauwi na kami ng bahay. Nagluto kagad si Colleen na tinulungan ng panganay naming anak. Ako naman, Kabanong, ay itinuloy ang pag-aayos at paglalagay ng alambre sa likod ng bakuran sa tulong ng pinsan kong si Juliero. Sa aming mga kamag-anak na narito sa probinsya, kami na lang ni Juliero ang magkasama. Katulad ko ay ulila na rin kasi siya sa mga magulang. At dahil wala naman siyang permanenteng bahay at trabaho, kaya kinupkup ko na lang din. Masipag din naman kasi siya at maaasahan kahit medyo may pagkamatakaw. Malaki at malusog na tao kasi ang aking pinsan at kung magsalita'y kala mo parang laging nakanguso. Hindi siya sumama kanina sa pakikipaglibing dahil naiwan siya rito sa bahay para mag-ayos ng mga dapat ayusin. At dahil sa isang linggong lamay noong mga nakaraan, kaya hindi na rin namin napagtuunan ng pansin ng bakod na nasira. Nangangalawang na kasi ang mga yun at inaanay na rin ang kahoy kaya kinailangan din na talagang palitan. Nang matapos na, ay saka ko pinaningas ang tira-tirang mga kahoy at tumambay muna sa labas ng bahay. Habang naghihintay na maluto ang pagkain,
pinagmasdan ko si Hulyero na nagwawalis pa ng mga natira naming kalat. Hoy tol, tumigil ka na muna sa pagwawalis. Baka mamaya sitayin ka dyan ni nanay. Sige ka. Ulungya ka, tol. Huwag ka naman manakot ng ganyan. Kinilabutan tuloy ako sa mga sinabi mo. Bakit? Natatakot ka? Akala ko ba hindi ka rin nagpapaniwala sa mga pamahiin? Hindi talaga. Pero sa multo, oo. Alam mo naman, kalilibing lang ni Chang eh. Gusto ko lang naman maglinis. O sige na, takutin mo na yan tapos ilagay mo na rito sa siga habang may apoy pa. Natigilan na kami sa pag-uusap dahil nakarinig kami ng mga kaluskos sa bandang damuhan sa labas ng bakuran. Dahil mas malapit doon si Hulyero, kaya siya na ang unang nakasipat ng kung anumang may gawa ng ingay mula roon. Oh, ano yan, tol? May nakita ako mga hayop, tol. Hindi ko lang sigurado kung ano eh. Parang batang kambing o tuta. Dalawa sila eh. Talaga? May mga kambing na naligaw dyan sa damuhan? Hindi ko nga sure kung kambing o tuta. Doon sa bandoron, tol, oh. Yung malapit sa malaking puno ng aswete. Ay, may babae. Tama ba yung nakita ko? Oo nga no. Babae nga yun, tol. Sino naman yun? Hindi rin pamilyar sa akin eh. Natigilan na muna kaming magpinsan sa pag-uusap dahil mula nga sa ilalim ng punong aswete ay tumingin din sa gawin namin ng babaeng naroon. Maganda siya, kabanong, maalindog, mapang-akit at tila nangungusap ang mga mata habang nakatingin sa amin ni Hulyero. Nag-iwan pa nga siya ng ngiti sa amin bago umalis sa kinatatayuan. Hindi ko alam pero gumapang yung kilabot sa presensya ko. Samantalang ang pinsan ko ay tila tuwang-tuwa at akit na akit sa makahulgang ngiti ng misteryosang babae. Nakita ko pa na sumunod ang mga hayop na narinig naming may gawa ng ingay. At tama nga si Hulyero dahil hindi ko pa rin mawari kung batang kambing o tuta nga ang mga yon. Napakunot talaga ako ng noo dahil doon. Parang ngayon ko lang siya nakita. Hindi ko rin kilala, tol. Oo nga eh. Pero ang ganda niya, no? Lalo na nung ngumiti siya kanina. Para akong nalove at first sight eh. Tumigil ka nga. Masyado ka talagang marupok. Sa naganda naman talaga ako, tol eh. Anong magagawa ko? Kapag nakilala ko siya, liligawan ko talaga siya. Yan ka na naman eh. Tapos ilang araw lang iiyak-iyak ka na naman dyan na parang batang inagawa ng candy. Pero buti sana kung ganun talaga ang itsura mo eh. Kaso kapag umiiyak ka, para kang baboy na kinakatay eh. Uy, grabe ka naman sa akin, tol. Pero biro lang ah. Mukha ka talagang kinakatay na. Bahala ka nga dyan. Tara na nga sa loob, baka luto na yung ulam. Sige na, mauna ka nang pumasok sa loob ng bahay. Hihintayin ko lang maupos yung pinaniningas ko. Sama mo muna ako dito. Di na, aasar-asarin mo lang ako dyan eh. Maghihilamos na rin ako ng katawan. Natatawa na lang ako na pinagmasdan si Hulyero habang naglalakad palayo sa akin. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay bumalik na kaagad ako sa pwesto ko kanina. Ilang saglit pa, kasabay ng pagkaabala sa pagsisiga, ay napatingin ako sa madilim na kalangitan habang dinarama ang malamig na samyo ng hangin. Kaya lang biglang napawi ang moment kong yon nang may humuning ibon na galing sa maliit na kakahuyang nasa pinakadulo ng damuhan na nasa likod bahay din namin. Dahil sa ingay na yon, mula sa malaking puno ng atswete na pinwesto ng misteryosong babae kanina, nagliparan ng maliit na ibong parang nabugaw ng nakakatakot na huni. Paglingon ko sa dakong yon, ay nakalayo na ang mga maliliit na ibon. Tumayo ko't lumapit pa sa siga saka ko't binuhusan ng tubig galing sa tabo kaya kumalat ang usok sa buong paligid. Nang mapalingon ulit ako sa puno ng aswete, ay may napansin na ko roon na 4 na pares ng mapupulang mga mata. Siningkitan ko ang mata ko para masipat ng maigi kung ano mga ito. Medyo madilim na kasi ang lugar kaya hindi ko na rin masyadong maaninag. Hanggang sa makarinig ako kabanong ng tila pag-aralgal na pag-ungol ng isang mabangis na hayop.
Dahil dito ay kinuha ko kagad ang tabla sa gilid ng inayos naming bakod kanina ni Juliero. Pero ang tingin ko ay nanatili sa 4 na pares na mga matang namumula. Seryoso ako at dahan-dahang lumapit sa kakaayos lang na bakod. Hanggang sa marinig ko na ang boses ni Jokoy sa bintana. Ay, tawag na po kayo ni nanay. Kakain na raw po tayo. Sige, susunod na ako anak. Isasarado ko lang tong gate natin. Sige po, tay. Pagbalik ni Jokoy sa loob ng bahay ay lumigid muna ako ng tingin sa palibot ng bakuran. Siniguro ko ring hindi lang maayos kundi matibay din ang pagkakagawa namin sa nasirang bakod. Paglingon ko ulit sa puno ng aswete ay wala na roon ang 4 na pares na mga mata. Maging ang pagaralgal na ungol ay nawala na rin. Pero nang mapagawi ang mga mata ko sa damuhan ay saka ko ulit nakita ang sinasabing hayop kanina ni Juliero. Para nga talaga itong mga tuta pero kambing din. Tumakbo yun sa malayo pero hindi ko na ito nasundan ng tingin dahil sa madilim na ang paligid. Nagmadali na akong pumasok sa loob ng bahay. Naabutan ko roon sina Kulin, Jokoy at Juliero na nag-aasikaso na ng hapunan. Dumiretso naman ako sa altar sa bandang sala at siningdihan ng kandila doon. Hindi naman ako mapamahiin pero nakagawian ko na kasing gawin ang bagay na yon tuwing 6:00 ng gabi. Pagkatapos ay naupo na ako sa tapat ng hapagkainan. Ganon din ang mga kasama ko. Magdasal na tayo, Juliero. Ikaw na magdasal ngayon. Ako? Oo, ikaw. Bakit ako? Kapag lamon gustong-gusto mo, kapag dasal ayaw. Oo na nga, magdadasal na. Yan, tama yan. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, habang nagsasalo-salo kami sa pagkain na to, nagpapasalamat kami sa sagana mong biyaya ng pagkain at inumin. Pagpalain mo sana ang aming simpleng hapunan na may masayang kwentuhan habang ninanamnam namin ang pagkain at ang pagsasama-sama ng bawat isa. Nawa maging matatag kami sa kabutihan at maging matibay sa oras ng pagsubok. Pagpalain mo po ang buhay ng aking pinsan, pati na rin ang kanyang pamilya, at ilayo mo po kami sa anumang sakit o karamdaman. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Marunong ka naman pala magdasal eh. Ngayon ko lang narinig yun ah. Wala ka lang bilib sa akin eh. Ang tagal-tagal ko nang nakatira sa bahay na to. Ngayon mo lang ako narinig magdasal. Akala ko kasi paglamon lang ang gusto mo eh. Ay, grabe ka talaga sa akin eh no. Kanina ka pa tol ah. Kulin, yung asawa mo talagang palagi akong tinatablan yan. Tumigil na nga kayong dalawa. Kumain na tayo at mamaya na kayo mag-asaran. Mahal, mas mahusay pa nga na magdasal sa iyo yung si Juliero eh. At dahil inaasar-asar mo siya, sa buong 1 linggo simula bukas tuwing hapunan, ikaw na magdarasal ha. Wala, bakit naman ako? Umaangal ka? O hindi ka marunong magdasal? Hindi. Hindi ka marunong magdasal? Ang ibig kong sabihin, hindi ako umaangal. Yun naman pala eh. Ikaw ang magdarasal sa loob ng 1 linggo sa buong hapunan natin ha. Oo, sige mahal. Buti nga. O sige na, kain na. Maya na yung asaran na yan. Malungkot man kami dahil sa namayapang mahal sa buhay, ay sinikap naming maging magaan pa rin ang hapunan. Sa pamamagitan ng simpleng asaran na yon, tahimik na naming pinagsaluhan ng hapunan na nasa hapagkainan. At nang matapos na, ay tinipon-tipon na kagad ni Colleen ang mga tira-tirang pagkain para ilagay sa kanin baboy na nasa likod ng bahay. Wala na kasi kaming aso. Namatay din ito ilang araw lang pagkamatay ni Nanay Lumen. Nang makita ko ang aking asawa na malungkot na naman ang mukha, lumapit ako sa kanya at tumulong sa pag-aayos sa lamesa. Naalala ko na naman si Nanay Lumen. Siya kasi ang palagi nagpapakain sa aso natin eh. Wala na rin yung aso. Sumunod na kay nanay. Ilang araw lang pagkamatay niya. Kaya nga eh. Nalungkot din siguro yon. Malamang. Pero huwag ka na masyadong malungkot, mahal. Siguradong hindi magugustuhan ni nanay kapag ganyan.
makakasama rin sa sinapupunan mo kapag nagpalamon ka sa lungkot. Alam ko naman yon. Hindi ko lang maiwasan. Hindi naman ganun kadali lalo na napakabait ni Nanay Lumin sa amin ng mga anak mo. Napakaswerte ko, hindi lang sa asawa kundi pati na rin sa biyenan. Magiging maayos din ang lahat, mahal. Oo, mahal. Akin na nga yung tira-tirang pagkain at ako na ang maglalagay dun sa likod. Pagkahagod sa likuran ni Colleen, ay kinuha ko rin kaagad ang mga tira-tirang pagkain. Pagkatapos ay lumabas na ako sa bahay at nagtungo sa likod. Dun sa bakurang inayos namin kanina ni Juliero. Naabutan ko nga roon ang malusog kong pinsan na humihitit na naman ng tabako. Napaismid ako at napailing na naman. Ilang beses na kitang pinagbabawalang itigil mo na yung pagtatabako ah. Alam ko naman pero inuunti-unti ko lang. Hindi naman kasi po pwedeng biglain yun. Nakadalawang hitit na nga lang ako ngayong maghapon We, talaga? Oo, simula nung mamatay si Chang Lumen, inuunti-unti ko na. Alam mo na, mahirap na. Takot ka rin palang sumunod kay nanay no? Parang gano'n na nga. Basta, tigil mo na yan Oo nga, sa mga susunod na araw, paisa-isa na lang ako niyan hanggang sa wala na. Mainam yan. Dahil kapag di ka pa talaga tumigil, ipapadalo talaga kita kay nanay. Makikita mo talagang hinahanap mo. Yung ka na naman Uy, teka, ilalagay mo ba yan dun sa kaning baboy? Oo. Bakit? Kakainin mo pa ba tong tira-tira? Grabe naman yung pagkamasiba mo. Hindi, baliw. Nakita ko kasi yung parang kambing na tuta kanina. Nandyan na naman nagtatakbuhan sa damuhan. Iwan mo na lang dyan sa gilid para kainin nila. Oh, ikaw na gumawa. Ikaw nakaisip Ang pinsan ko na nga ang gumawa. Pagkalagay niya sa dulo ng bakod ng mga tira-tirang pagkain, maya-maya lang din ay napansin na naman ang pagkakakulis ko sa damuhan. Sumulpot nga ang dalawang hayop na hindi namin mawari kung batang kambing ba o tuta. Nahihiya pa siyang lumapit kaya pagkatapos magtabako ni Juliero ay pumasok na kami sa bahay. Hinayaan na namin ang mga hayop sa labas. Pagkapasok pa lang namin sa loob ng bahay ay merong biglang umalulong na aso mula sa hindi kalayuan. 3 beses yun na naulit bago tumigil. Nakita pa namin ang mga maliliit na ibon na nagpapahinga sa malaking puno ng atsuete na nagpulasan dahil sa nabugaw na naman sa nakakakilabot na alulong. Ramdam talaga namin ni Juliero ang kilabot dahil sa narinig naming yun. Nakita ko pa nga na napa-sign of the cross ang pinsan ko habang nagsasara ng pinto sa likod ng bahay. May pa-sign of the cross ka pa talaga Malamang, nakakakilabot yung alulong ng aso Parang ngayon na lang ulit ako nakarinig nun. Dapat kapag ganun, sinasaway na may-ari kasi masama yun. Alam mo tol, para ka rin sinanay magsalita, masyado ka rin mapamahiin. Walang masamang maniwala sa pamahiin, tol. Narinig niyo po yun, Tay? Tiyo? Ang tagal po ng alulong ng mga aso, no? Di po ba masama ang ganun? Sabi kasi ni Nanay Lola Lumin, kapag daw po may umaalulong na aso, ibig sabihin, may susunduing tao na mamamatay. Buti pa yung anak mo. Alam yung ibig sabihin ng ganun. Alam ko rin naman. Hindi lang ako... Kaya mo na nga. Anak, kwentong matatanda lang yun. Sige na't pumunta ka na dun sa kwarto mo para may kasama ang nanay mo. Nakapagbanlaw ka na ba ng katawan? Opo, Tay. Kung ganun matulog ka na maaga. Sige na, good night na. Opo, good night po, Tay. Good night po, Tiyo. Pagpasok ni Jokoy sa kwarto namin ay dumiretso kami ni Juliero sa kusina. Pinagtulungan naming ayusin ang mga pinggang hinugasan kanina ni Colleen. Pinagkwentuhan pa rin namin ang tungkol sa alulong kanina. Hanggang sa mauwi na naman kami sa misteryosang babae kanina sa puno ng atsuete. Hindi ko na masyadong pinakinggan ang pinsan ko dahil tungkol na naman sa panliligaw ang mga pinagsasasabi niya. Nagpaalam na lang ako sa kanya para matapos na ang usapan. Pagdating ko sa loob ng kwarto, tulog na si Jokoy. Samantalang si Colleen ay gising pa pero nakahiga na sa kama katabi ng anak namin.
Humiga na rin ako at bumaling sa kanya na tila nakatingin sa bubungan at malalim ang iniisip. Oh, mahal, bakit? Anong iniisip mo? Si nanay pa rin ba? Kanina, naiisip ko ulit ang Nanay Lumen. Pero yung alulong, narinig mo ba yung alulong na yun kanina? Ah, oo. Narinig namin ni Juliero kanina. Doon banda sa iskinita nila Mang Tubing. Alam ko nga, maraming aso ron sa banda ron eh. Bakit mo naman iniisip yun, mahal? Wala lang. Nakakatakot kasi. Ang lakas-lakas tapos ang tagal pa. Kung malapit banda sa bahay ni Mang Tubing, parang mas lalo tuloy akong kinabahan. Oh, bakit naman? Di ba may sakit yung asawa niyang si Manang Colosses? Ano naman kung may sakit? Mahal, naalala mo yung isa sa mga pamahiin ni nanay? Yung tungkol sa pag-alulong ng aso na ang ibig sabihin may susunduing tao o mamamatay? Naku, huwag naman sana si Manang Colosses. Masyado ko rin paranoid eh. Pamahiin lang yun, kaya huwag tayo mag-isip na masama. Walang masama kung maniniwala sa pamahiin. Oo nga, walang masama. Pero ang ipamuhay at iasa sa pamahiin ng takbo ng buhay natin, yun ang masama. Diyos lang ang nakakaalam ng lahat. Kung kailan mamamatay ang lahat sa mundong ito. Kaya di dapat natin pangunahan yon dahil lang sa isang pamahiin. Paano kung totoong may mangyayaring masama nga sa taong yun? Di wala na tayo magagawa. Dahil hanggang doon na lang yung binibigay na buhay sa kanya ng Panginoon. Alam mo mahal, kung ako sa'yo, sama na lang natin sa panalangin ng pamilya nila. Tama. Magandang ideya nga yan, mahal. Umupo at nagtapat kami ng pwesto at naghawak kamay bago sabay na pumikit. Katulad ng napag-usapan, ay ipinagdasal na nga namin si Mang Tubing at Manang Colosses. Nanalangin din kami ng pasasalamat sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok sa aming pamilya. Nang matapos na, ay sabay na kaming humiga at wala nang nagsalita pa. Maya-maya pa na makatulog na ang lahat, ay nagising naman ako pasado 12:00 na ng hating gabi. Naramdaman ko kasi na wala si Colleen sa tabi ko. Tanging si Jokoy lang ang naroon at natutulog ng mahimbing. Nagtaka ko kabanong dahil ginigising ako ng asawa ko kapag magbabanyo siya sa madaling araw. Lumabas kagad ako ng kwarto at mula sa sala, sa folding bed, nakita kong mahimbing din ang tulog ni Juliero habang humihilik-hilik. Sumilip ako sa kusina at banyo pero wala ang asawa ko. Kaya ginising ko kagad si Juliero. Nakita ko na rin kasi na nakabukas ang pinto sa likod bahay. Kumakamot-kamot pa ng ulo ang pinsan kong alam kong antok pa. Pero nang sabihin ko sa kanya na nawala si Colleen, ay nawala rin ang antok niya. Dahil doon ay nagmamadali kaming nagpunta sa likod at pagdungaw sa labas ay nakita nga namin si Colleen na nakatayo sa tapat ng bakod na kagagawa lang. Para bang meron siyang pinagmamasdan na kung ano sa damuhan. At base sa itsura ng kanyang mukha, para siyang aliw na aliw kabanong. Kitang-kita ko ang mga yon dahil sa liwanag ng buwan na tila nagdidilig sa kapaligiran sa gitna ng kalaliman ng hating gabi. At ganoon na lang din ang gulat naming magpinsan dahil naroon na naman ang hayop na animoy kambing na may pagkatuta. Iba pa nga ang naging paningin ko dahil parang namumula mga mata nila. Hindi ko na lang masyadong pinansin dahil mas natuon ang atensyon ko kay Colleen. Mabuti na lang din ay lumapit kagad si Juliero at marahang hinatak ang aking asawa palayo sa bakod. Para kasing aabutin na niya ang mga nasabing hayop. Mahal, anong ginagawa mo rito sa labas? Kalaliman na ng hating gabi tapos buntis ka pa. Ano ba nangyayari? Ha? Anong ha? Bakit ka nandito? Hala? Bakit ako nandito? Lumayo kayo sa bakod! Madali kayo! Pinasa kagad ni Juliero si Colleen sa akin. Sa bilis ng pangyayari, kabanong ay hindi ko na malayang pumasok na pala sa loob ng bahay ko ang pinsan ko. Pagbalik ay may dala na siyang asin. Walang pag-aalinlangan niya itong isinaboy sa dalawang hayop na hindi namin maintindihan kung batang kambing o tuta. Nang tamaan ng mga ito ay nagulat ako sa aking nakita. Nanlisik ang mga mata ng dalawang hayop pagkatapos ay unti-unti silang naglaway
Hanggang sa nagulat na lang kami dahil naging kasing laki na sila ng normal na aso at kambing. At ganun pa rin ang mga itsura nila. Parang aso at kambing, pero mas mabagsik at mas mapanganib na parang mananakmal anumang oras. Umangil sila ng umangil hanggang sa biglang nagpakawala ng pagaralgal na alulong. Pinatras ko kagad ang asawa ko hanggang sa makapasok siya sa loob ng bahay. At paglingon ko sa bakuran, nagulat na lang ako dahil sinakmal na ng mabangis na hayop si Juliero. Hindi na nga nagawang makasigaw ang pinsan ko dahil sa bilis ng pangyayari. Juliero! Mawalang ya kayo! Tigilan niyo ang pinsan ko! Sinubukan kong lumapit pero winasiwas nila si Juliero habang sakmal-sakmal sa liig. Pinagpasahan nila na parang bola hanggang sa magtalsika ng mga sariwang dugo niya sa kung saan-saan. Hindi pa sila nakontento dahil ibinalibag nila ang kawawa kong pinsan bago ihagis sa harap naming mag-asawa. Napatili ng gusto sa takot si Colleen. Habang ako naman ay hindi makapaniwala sa mga nakita. Napatingin lang ako sa walang buhay na si Juliero. Nakadilat, nakatanaw sa akin, habang nangingisay-ngisay pa ang katawan at duguan. Dahil dito ay hindi ko naigalaw ang buo kong katawan. Para akong naistatwa kabanong. Naramdaman ko ang matinding kilabot na gumapang sa buo kong katawan na para akong nilalamon ng buhay. Bumilis ang paghinga ko hanggang sa marinig kong nasira na naman ang bakod na kaaayos lang namin. Tumawid doon ang mga halimaw at dahan-dahang lumapit sa akin. Naririnig ko ang boses ni Colleen na sumisigaw-sigaw sa akin. Pero parang nanlalabo ang pandinig ko pati paningin. Dahil sa matindi kong takot ay parang natabunan nito ang buo kong senses. Ang tanging nakikita ko na lang ay ang halimaw na naglalaway na siyang pumatay kay Juliero. Hanggang sa tumindig sa harapan ko ang dalawang halimaw. Nanlilisik ang mga mata nila habang pagaralgal akong inuungulan. Gusto kong tumakas kabanong pero hindi ko talaga maigalaw ang katawan ko. Pinipilit kong ikilos ang daliri ko pero huli na dahil sinunggaban na ako sa mukha ng isang halimaw. Para akong nabingi matapos makaramdam ng malakas na hampas sa mukha. Pagbangon ko ay nasa harap ko na si Juliero. Buhay na buhay at tila nag-aalala ang mukha. Umuungol-ungol ka. Ginising ako ng anak mo. Takot na takot. Tapos yung asawa mo nasa labas yata. Ha? Anong ha? Tara na muna sa labas. Kahit wala pa akong maintindihan noon kabanong, tumakbo kagad ako palabas ng bahay hanggang sa makita nga namin si Colleen sa labas. Nakatingin lang sa bakurang tila tuwang-tuwa sa kung ano. Dahil dito ay naalala ko tungkol sa masamang panaginip at dali-dali kong hinatak papasok sa loob ng bahay ang asawa ko. Kinandado ko kagad ang pinto at binuksan ng ilaw pati sinindihan ng altar. Hindi ko na nagawang magpaliwanag sa kanila dahil ayaw ko rin silang mag-alala. Pero sa totoo lang kabanong, yun lang din ang unang pagkakataon na maka-experience ako ng ganong klase ng masamang panaginip na parang totoong-totoong nangyari. Ayos ka lang ba, mahal? Oh, punta sa labas. Sinundan ka lang namin sa labas kanina, mahal. Ha? Totoo? Oo, hindi mo alam? Hindi eh. Ang weird ng gabing to ah. Kailangan nating manalangin. Mukhang may nanggagambala sa atin. Nung nasa labas ka, Colleen, yung asawa mo naman binabangungot. Ang lakas ng ungol niya. Butit ginising ako nitong si Jokoy na takot na takot. Tapos nag-sleepwalking ka naman. Diyos ko. Nakita kong napaluha ang asawa ko sa takot kaya inalo-alo ko siya. Si Juliero naman ay kinalinga rin ng aking anak na natatakot pa rin. Sinunod nga namin ang sinabi ng pinsan ko na magdasal. Bago kami matulog ulit ay ganun ang ginawa namin hanggang sa pare-pareho kaming nakampante. Hindi kaagad ako nakatulog dahil sa nangyari. Naiisip ko pa rin kasi ang masamang panaginip. Hanggang sa hindi ko na rin namalaya ng sarili ko na napapasign of the cross na rin ako. Madalang ko lang kasing gawin ang ganung bagay. Hindi talaga kasi ako mapamahiin at reliyosong tao, pero malaki naman ang takot ko sa Panginoong Diyos na buhay. Kinabukasan at sa mga nakalipas pang araw ay normal naman ang pangyayari sa loob at labas ng bahay. Araw ng Martes ay maaga kong lumabas ng bahay para magpunta sa palengke.
Nagre-request kasi ng sinabawang karne ang aking mag-ina dahil medyo malamig ang panahon nung araw na yon. Dahil wala rin namang gawa sa talyer ay sumama na lang din sa akin si Juliero. Habang nagmamaneho ng tricycle, napansin ko mula sa gilid ng poste malapit sa plaza ang pamilyar na babae. Napasingkit pa nga ako ng aking mga mata dahil iniisip ko kung sino ang babaeng yun. Hanggang sa kinalibit ako ni Juliero dahil nakaupo siya sa likuran ko lang. Tol, yun yata yung babae doon na nakita natin nung nakarang hapon sa puno ng aswete. Oo nga, naalala ko na. Siya nga yun. Iniisip-isip ko pa naman kanina pa. Tol, miningitian niya ako. Asyumero ka naman dyan. Anong gusto mo? Ikaw yung ngitian. Sumbong kita dyan sa asawa mo eh. Sinadya ko ngang bagalan ng pagmamaneho habang pasimpleng pinagmamasda ng babae. Nakatayo lang siya roon, kabanong, at nakatingin pa rin sa aming magpinsan habang pangiting-ngiti. Nang makita kong taglay niyang alindog, aaminin ko na pasimple akong napalunok ng laway. Hindi ko may tatanggi na talaga namang kaakit-akit ang tila misteryosang babae na yon. Pero siyempre, para hindi na ako matukso pa, ay nag-focus na ako sa pagmamaneho at dinaanan na lang ang nasabing dalaga. Paglagpas ng tricycle ay napaimpit ako dahil sa mahinang pagkurot ni Juliero sa balakang ko. Rick, wisit ka. Masesemplang pa tayo sa ginagawa mo eh. Hininditan niya kasi ako eh, tol. Nagpaparamdam siya sa akin. Tumigil-tigil ka nga sa ilusyon mo, Juliero. Hindi ka magugustuhan ng ganong kagandang babae, no? Inggit ka lang sa akin kasi hindi ka na makapaglalandi. Kahit 1,000 babaeng kasing gaganda pa niya nang lumitaw sa harap ko, mas pipiliin ko pa rin yung asawa ko, no? Hindi ko ipagpapalit yung pagmamahalan namin ni Colin sa pita ng laman. Kaya ikaw, magseryoso ka na rin para naman magkaroon ka rin ng asawa. Di wow! Binilisan ko na lang ang pagmamaneho hanggang marating namin ang pamilihan. At katulad ng dati, kay Aling Galema kami bumili ng karning ipang-uulam. Sinamantala na rin ni Juliero ang pagkakataon. Tinanong niya nga ang ginang kung may nakikilala siyang bagong saltang babae sa aming lugar. Nag-isip-isip lang yon pero kalaunan ay hindi niya rin nasagot kung sino. Pero kinumpirma niya sa amin na may iilang bagong saltang araw na noong nakaraang buwan lang halos naglipatan. Habang pauwi kami ay tila determinado nga talaga si Juliero na makilala ang misteryosang babaeng yon. Masaya naman ako para sa pinsan ko. Pero may kakaibang bigat sa puso ko na hindi ko maintindihan pa noong mga oras na yon. Mabilis na lumipas ang oras. Pagkatapos ng pananghalian namin na tapunan, ay medyo nag-alala kami dahil parang matamlay na si Jokoy. Hindi kasi siya kumain ng marami at halos maghapon ding hindi lumabas ng bahay. Dati naman kasi ay nagpapaalam pa yun lalo na kapag hapon. Sa tuwing pupunta sa palaruan at basketball court. Natulog lang din siya maghapon sa bahay, kaya mas lalo kaming nag-alala. Mahal, napansin mo rin bang matamlay ang anak natin? Oo nga, mahal eh. Parang kahapon pa nga namin napapansin ni Juliero yun. Nag-aalala tuloy ako eh. Wala naman siyang lagnat, di ba? Yun nga, pero napansin ko kasi na hindi siya maganang kumain ngayon. Kanina, maraming natira sa pagkain niya. Tinanong ko rin naman siya kung masama bang pakiramdam niya. Hindi naman siya nagsasabi sa akin. Baka sakaling kapag tinanong mo, magsabi sa'yo. Total, mas malapit naman ang loob ng anak mo sa'yo. O sige, mahal. Pero palagay ko nalulungkot lang yung anak natin. 1 linggo na rin lagpas na nakalibing si Nanay Lumen eh. Siguradong mas nararamdaman na niya yun ngayon. Masyado kasi silang malapit ni Nanay Lumen. Kaya nga, pero huwag na natin masyadong pakaisipin pa. Pasasanay din niya si Jokoy katulad natin. Pero kapag nagpatuloy na hindi siya kumakain, pipilitin ko na siyang kumain ng marami kung ayaw niyang madala sa ospital. Huwag naman sana mangyari yun. Kumato ka nga sa kahoy ng 3 beses. Pamahiin na naman. Sundin mo na lang, mahal. At wala namang mawawala eh. Napailing na lang ako habang pinagbibigyan ng aking asawa.
Ilang saglit pa, pagkatapos ng pag-uusap namin yon, ay natulog na nga kaming lahat ng nasa bahay. Katulad sa nangyari noong nakaraang linggo, pasado 12:00 ng hating gabi, ay muli akong nagising at wala na naman sa kama si Colleen. Siniguro ko muna sa sarili ko na hindi ako nananaginip. Sinampal-sampal ko pa ang pisngi ko. Nang malaman kong totoo itong nangyayari, ay nagmadali akong lumabas ng kwarto at ginising si Juliero. Oh, bakit naman tol? 12:00 pa lang katutulog ka lang halos eh. Si Colleen, nag-i-sleepwalking na naman yata. Bumangon ka na dyan, bilis. Na naman? Punta mo na muna si Jokoy sa kwarto. Lalabas lang ako. Tumakbo na nga ako matapos kong maalala na naman ang masamang panaginip ko na yon. Pagpunta ko sa likod bahay ay hindi ko nakita si Colleen. Mas lalo kong nag-alala kaya lumibot ako. Napatingin pa nga ako sa damuhan sa labas ng bakuran hanggang sa puno ng aswete. Nang wala akong makitang kahit ano roon ay umikot ako papunta sa harap ng bakuran. Hanggang sa natanong ko kagad ang asawa kong buntis na nakatayo sa tapat ng gate. Puno ng pag-aalala ko siyang nilapitan at tinawakan sa balikat. Mahal? Halika na sa loob. Mahal, parang narinig ko ang boses ni Nanay Lumen. Guni-guni mo lang yun. Nag-i-sleepwalking ka na naman eh. Hindi ako nag-i-sleepwalking, mahal. Narinig ko talaga siya. Aray, ang tiyan ko. Ano nangyayari, mahal? Mahal, yung baby, naglilikot na naman. Parang hindi siya mapakali. Aray! Gusto mo bang pumunta na tayo sa ospital? Hindi ko na halos natapos ang pagsasalita dahil nakita kong napahawak si Colleen sa namimilog niyang tiyan. Inalalayan ko siya at kasabay noon ay ang pagsigaw ni Jokoy mula sa loob ng bahay. Dahil tuloy doon ay bigla kong nataranta kung sino ang uunahin sa dalawa. Mabuti na lang ay nagpaalalay sa akin si Colleen at sabay kaming pumasok sa loob ng bahay. Pagdating sa kwarto ay nakita naming inaalo na ni Juliero si Jokoy na parang takot na naman. Bakit? Bakit anak? Anong nangyayari at sumisigaw ka? Si Nanay Lola. Narinig mo rin ba ang Nanay Lola Lumin mo? Sabi ko na nga sa iyo, mahal eh. Si Nanay Lumin, nagpaparamdam siya sa atin. Hindi po siya yun, Nay. Anong ibig mo sabihin, anak? Ginagaya lang nila yung boses ni Nanay Lola. Eksaktong pagkasabi noon ni Jokoy, mula sa hindi kalayuan ay may aso na namang umalulong. Sa pagkakataong yon ay mas nakakakilabot na ang alulong nito na tila ba nagtatawag na talaga ng kamatayan. Alam ko sa sarili ko, Kabanong, na ramdam naming lahat ang kilabot habang pinakikinggan ang nakakatakot na alulong na yon. Nagtayuan talaga ang mga balahibo ko pero hindi ko ipinalata sa mag-ina ko ang takot. Nagmatapang ako hanggang sa makarinig kami ng malakas na pagaspas ng kung anong hayop sa labas ng bahay. Nakita kong nauna nang sumilip sa bintana si Juliero at napasigaw siya sa kanyang nakita. Sa takot na mag-ina ko ay nagsumiksik sila sa sulok ng kwarto. Ako naman ay sumipat din sa bintana kung saan nakapwesto ang pinsan ko. Ano ba yun, tol? Bakit naman sumisigaw-sigaw ka dyan? May nakita akong malaking ibon pero hindi ibon yun. Hindi ibon? Parang halimaw. Parang aswang, tol. Bilisan mo at kumuha ka ng asin at huwag mong papalabasin ang kwarto si Colleen at Jokoy. Dala na rin ng taranta ay sinunod ko siya. Pagkabot ko ng asin ay napatingin ako sa bintana. Eksakto nakita ang labas sa likod ng damuhan. Naaninag ko na naman ang 4 na pares na mga mata. Kinusot-kusot ko pa ang mga mata ko sa pag-aakalang panaginip na naman ito. Pero nang maramdaman ko ang tapik ni Juliero, ay doon ko nasabing totoo nga talaga ang mga nakita ko. Bakit ka pa nakatulala dyan, tol? Nakikita mo rin ba yung nakikita ko? Oo, anak ng teteng. Yan yung mga hayop na parang kambing o tuta. Bakit ganyan na ang mga itsura nila? Baka mga aswang din yan. Hindi ko alam pero sabuyan mo na ng asin, bilis. Eto na, huwag mo akong tarantahin. Magkasunuran kaming dumukot ng asin at nagsaboy sa labas. At maya-maya pa nga ay hindi na namin narinig ang malakas na pagaspas ng pakpak ng kung anong lumilipad na nilalang. Maging ang 2 hayop na mukhang pinaghalong kambing at tuta ay nawala na lang na parang bula.
Dali-dali naming isinara at ikinandado ang pinto sa likod ng bahay. Naiwan ko pala kasi yung nakabukas kanina. Nang tila humupa na ang tensyon, ay napaupo ko sa likod ng pinto habang nakatingin sa akin pinsan na tila gulat na gulat din. Hindi naman ako nananaginip, di ba? Gusto mo ba na sampalin ulit kita katulad nung nakaraan? Subukan mo para masuntok na talaga kita. Abutin mo na nga lang tong kamay ko para makatayo ko. Pumunta na tayo sa kwarto. Ay, oo nga pala. Sila Kulin at Jokoy. Nagmamadali kami pumunta sa kwarto at naabutan namin ang aking mag-ina na nasa sulok pa rin. Nilapitan ko kagad sila at niyakap hanggang sa pare-pareho na kaming kumalma lahat. Grabe tong gabi na to. Dinalaw tayo ng aswang. Hulyero, ano ka ba? Naririnig ka ni Jokoy. Wala naman masama sa sinabi ko Totoo naman, di ba? Tinatakot mo lang lalo yung anak ko Ay, sorry. Pasensya ka na. Sorry pamangkin Pero totoo lang naman talaga sinabi ko Pasaway ka talaga. Tumigil ka na nga dyan. Okay lang po, Tay. Totoo naman po ang sinabi ni Tiyo Sige na anak. Tumabi ka na ulit dun sa nanay mo at matulog na kayo. Kami nang bahala ni Tio Hulyero mo. Hindi na nga rin umalma si Kulin at Jokoy. Nang nasa kwarto na sila, nag-usap pa kami ng pinsan ko sa sala. Hindi kasi talaga namin mapaniwalaan na dadalawin kami ngayong hating gabi ng kakaibang uri ng aswang. Marami-rami na naman kaming napag-usapan. Nahinto lang nang marinig kong humihilik na si Hulyero habang nakaiga sa folding bed niya. Napaismid na lang ako at sinubukan ding matulog. Pero sa tuwing makakarinig ako ng kahit nakakonting kaluskos ay nagigising na kagad ako. Kaya pagsapit ng umaga ay medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Ngunit naging maginhawa pa rin sa puso dahil nakita kong nawala na ang pananamlay ng aking anak. Sa mga sumunod pang araw kabanong, naging normal ulit ang takbo ng mga pangyayari. Hindi na kami dinadalaw ng aswang na nagpapanggap na hayop. Dahil nakikita kong palaging nagsasaboy ng asin si Hulyero sa palibot ng bakuran namin. Meron pa nga siyang isang ginawa na hindi ko alam kung matatawa ako o hindi. Yung piraso ng walis tingting ay tinatapon niya rin sa labas ng bakuran namin. Oh, bakit mo ginagawa yan? Sinasayang mo lang yung walis tingting natin Alam mo tol, ngayon ko lang napatunayan na hindi mo talaga pinakikinggan ang mga tinuturong pamahiin ni Tiang Lumi na nanay mo mismo Take note, nanay mo yun. Paano naman napasok si nanay dito? Siya yung nagturo ng tungkol dito sa walis tingting ng mga binata pa tayo Ang sabi niya, takot ang mga aswang sa walis tingting. Kaya nga dati, tuwing gabi, kapag sinasara yung pinto natin, nakikita ko siyang tinataob yung walis tingting habang nakasandal sa pintong nakasara Alam mo, maniniwala na sana ako sa iyo Pero nung sinabi mong mga binata pa tayo, hindi na ako naniwala sa iyo. Binata ka pa rin naman hanggang ngayon Ewan ko sa iyo, puro ka kalokohan pa rin Seryoso na yung kalagayan natin dito. Baka mamaya bumalik ulit yung mga aswang na yun na nagpapanggap na hayop. O anong gagawin natin? Wala akong pakialam kahit dumalaw sila ng dumalaw dito sa atin. Pero kapag ginalaw na nila yung isa sa mga pamilya ko, abay ibang usapan na yun. Siyempre, kasama ka na ron, kapamilya rin kita Sus, nagtatapag-tapangan ka pa. Isa ka rin namang tarantahin dyan. Nung nakaraan nga lang yung nakita natin yung mga yun Hindi ka na magkanda-ugaga. Kung makikita ka lang ni Tiang, siguradong dadagukan ka nun Huwag mo nang babangkitin si nanay. Baka dalawin ka pa nun. Ayan ka na naman sa pananakot mo Nagugulan din ako sa iyo Hindi ka gaanong natatakot sa aswang pero sa multo takot na takot ka. Aba malay ko, ganun talaga buhay. Wala akong magagawa. Mas takot ako sa hindi nakikita kaysa sa nakikita mismo ng mga mata ko Alam mo, mag-asawa ka na talaga dapat para hindi ka na maguluhan sa buhay. Ligawan mo na yung babaeng aswete. Teka! Uy, bakit ka na naman naninigaw? Naalala mo ba yung babaeng yung sa Achuete? Oo nga, bakit? Nakakapagtaka diba? Bakit siya rin nakapwesto sa Achuete nung una natin siyang nakita? Tapos sa pagkakatanda ko, kasama niya yung mga hayop na yun na mukhang kambing at tuta. Hindi kaya siya yung aswang? Oo nga no. Sabi ni Aling Galema, may mga bagong salta rito
Baka nga yung bagong salta na yun ng aswang. Walang iya siya. Manda siya kapag nakilala ko siya. Hindi ko palalampasin tong ginagawa niya sa atin, lalo na sa asawa ko. Siguradong tinatarget niya si Colleen dahil buntis. Tama tol, dapat mahanap natin yung taong yun. Sa mga sumunod pang mga araw kabanong, ay masinsinan na nga naming hinanap sa buong lugar namin ang misteryosang babae. Nakipagtulungan na nga ako sa barangay para makilala ang mga bagong nakatira. Pero laking pagtataka ko dahil sa 5 pamilya na bagong salta ay wala naman sa mga yon ang babaeng hinahanap namin. Kung may babae man sa 5 pamilyang yon ay matanda na at sobrang bata pa ng ilan. May 4 pang puro solo lang sa buhay pero panay naman sila mga kalalakihan. Kaya napaka-imposible rin. Naging palaisipan tuloy sa aming magpinsan kung taga dito ba talaga sa amin ang nang-aaswang kay Colleen o isa lang din siyang dayuhan. Biyernes, alas 8 ng umaga. Magang umalis si Juliero dahil marami silang inaayos na sasakyan sa talyer. Ako naman, dahil walang kaming pasok, naiwan ako sa bahay kasama ng aking mag-ina. Nagwawalis ako sa bakuran nang biglang natigilan matapos marinig ang sigaw ni Jokoy na akala ko ay napano na. Sa pagkabigla ay kagad kong binitiwan ng walis at daspan habang tinutungo ang kinaroroonan ni Jokoy. Pagdating sa likod ng bakuran ay naroon na rin si Colleen. Halatang nagulat din siya dahil nga sa sigaw ng panganay naming anak. Ano yun anak? Bakit ka sumisigaw? Pinapakaba mo naman kami ng nanay mo eh. Kaya nga, nagulat nga rin ako eh. Akala ko kung napano ka na anak. Ano nangyari? Pasensya na po, Nay. Tay, nagulat lang din po ako eh. Pero tingnan niyo po oh, may 2 maliit na pusa na parang imported oh. Yung pusa damuhan. Nako, lumayo kayo. Baka yung katulad lang yan nung nakaraan. Baka aswang din yan. Bago pa matapos ang pagsasalita ko'y nakarinig na kami ng boses mula sa gate. Pumunta kagad ako roon kasunod ang aking mag-ina. Hanggang sa tumambad sa amin ang isang matangkad na lalaki. Gwapo siya, matipuno, moreno at itim na itim ang kulay ng mga mata. Sa totoo lang ay medyo na-intimidate ako sa dating niya. Pero dahil pamilyar na rin naman siya sa akin, kaya hindi na ako nagpahalatang naiilang. Siya kasi yung isa sa 4 na solong lalaki na bagong salta sa aming lugar. Si Gino, na hindi ko rin alam kung saan talaga nang galing bago lumipat sa amin. Hoy, ikaw pala yan bro. Dito ka pala nakatira? Oo, dito ako nakatira. Gino, tama? Oo, ikaw si Jack, hindi ba? Oo, ako nga. Anong sadya natin? Pasensya na sa abala ah. May nakapagsabi kasi sa akin na sa bandang likuran nyo, nagtakbuhan yung mga alaga kong pusa eh. Sa'yo pala yung mga pusa na yon? Parang hindi ko napansin na may mga pusa ka nung pumunta kami ni Juliero sa inyo. Nasa veterinaryo kasi yung mga alaga ko nung araw na yon. Pwede ba ako makapasok para makuha ko sa likod nyo bago pa makalayo yon? Ha? Oo naman. Pagkasabi ko noon, bigla siyang ngumiti ng tila makahulugan. Hindi ko rin alam kung anong mararamdaman ko. Pero nang mapatingin ako kay Colleen, nakahawak na siya sa tiyan niya na parang nahihirapan. Hindi ko na tuloy napansin si Gino na sinama ni Jokoy na magtuloy-tuloy sa kinaroroonan ng mga pusa. Ayos ka lang ba, mahal? Ayos lang naman, mahal. Parang lumilikot-likot lang si baby sa tiyan ko. Parang hindi siya mapakali eh. Parang natatakot na ewan. Natatakot na ewan? Hindi ko rin alam eh. Baka hindi lang sanay sa ibang tao. Baka nga. Maraming salamat ah. Nakuha ko na yung mga alaga ko. Maraming salamat sa pagpapatuloy nyo sa akin. At least, hindi na ako mahihirapan sa susunod. Hindi na mahihirapan sa susunod? Baka kasi makawala na naman to mga alaga ko at dyan na naman ulit tumakbo. Ay siya nga pala, kung libre kayo minsan, pwede kayong pumunta sa bahay ko. Malapit lang naman ako dito eh. Doon lang sa kabilang kanto bro. Sige bro. Sasabihan ko yung pinsan ko. O paano? Alis na ako. Pakisabi na lang sa asawa mo ah. Biglang nawala eh. Salamat din sa pagtulong ng anak mo.
Pinasamahan ko na lang kay Jokoy si Gino na lumabas dahil sinundan ko na sa kwarto si Colleen. Pagtingin ko sa kanya roon ay para siyang namumutla kaya nagalala ko ng husto. Humingi siya ng tubig at kinuha ko kagad saka ipinainom. Sinabihan ko na siyang dadalhin sa ospital pero tumanggi siya. Kailangan niya lang daw ng pahinga kaya hinayaan ko na lang din hanggang sa bumuti na ulit ang pakiramdam niya. Hindi ko na rin siya pinakikilos mula sa buong maghapon at mabilis na lumipas ang oras, pasado 6:30 ng gabi. Pag-uwi ni Juliero galing sa pinagtatrabahoan niyang talyer ay nagatid kagad siya ng balita sa amin. Tol, Colleen, alam niyo ba na may matinding bali-balita ngayon dun sa bayan? Siguradong hindi kayo maniniwala kapag narinig niyo. Binibitin mo pa kami. Sabihin mo na. Ito na nga. Sinabi nung kasama kong si Topper, may 5 kalalakihan na ron na nawawala sa mga kalapit na baryo at barangay natin. At nagsimula pa pala yun nung nakaraang buwan pa. Wala tayong kamalay-malay no? Parang ang tahimik lang ng paligid at saka ng kinaukulan. Pero may nangyayari na palang ganong klase ng pagkawala ng mga tao. Seryoso ba yan? Sana nga chismis lang Pero nung tinanong ko kay Aling Galema, nabalitaan niya nga rin daw sa pamangkin niyang pulis sa bayan. Yun na nga, panay kalalakihan ang dinadali, mapabata o matanda. Ako, delikado na talaga ang panahon ngayon. Nakakatakot naman ang balitang yan. Sana naman mahuli na kung sino ang gumagawa ng pangingidnap na yan. Yan pa, isa pa yan. Nang pumutukan tungkol dyan, mas pinaniniwalaan ng marami ron sa bayan na hindi yung basta lang pangkikidnap. Hindi raw pangkaraniwan Marami na rin kasi nakakasaksi. Ano bang pinupunto mo? Marami nagsasabi na aswang daw ang may gawa. Naisip ko na baka may kinalaman yung misteryosong babaeng yun Yung nangaaswang sa atin dito. I mean dito kay Colleen nung mga nakakaraan. Diyos ko po. Hindi siya nananakot ako pero sigurado akong may kinalaman ng babaeng yun. Narinig ko nga rin kay Topper Nakwento ko kasi yung nangyari sa atin nung mga nakaraan. Ang sabi raw ng lola niya, yung nag-aaswang sa atin tinatawag daw na ukab. Ukab? Oo, ukab. Yun yung tawag sa aswang na yun. Bibihira raw ang nakakakita sa totoong anyo nun Kasi kadalasan daw, nagpapanggap yun ng hayop. Pero hindi perpekto ang pagkakagaya niya. Kaya pala yung nakita nating kambing parang aso rin. Kasi parang napaghalo raw nung aswang yun. Yung paggaya sa hayop. Weirdo raw yung aswang na yun. Kasi kaya niyang hatiin sa 3 yung katawan niya. Kaya meron siyang 3 katauhan na nagpapalit-palit ng mga aswang. May nagagawa yun. Hindi ko na natanong yung tungkol dun Ganun ba? Paano yung boses ni Nanay Lumen? Paano yung nagaya ng aswang na ukab na yon? Ayon din mismo sa tatang salmo ni Topper, may ilang ukab daw na nakakapasok sa panaginip ng maiksing sandali. Tapos kinukuha nila yung ilang memorya natin. Kaya nila nagagaya yung boses ng mga mahal natin sa buhay. Pero hindi naman daw nila nakukuha ang mukha ng tao. Ang ginagaya lang talaga nila yung boses ng tao. Tapos yung anyo ng hayop pero sablay pa madalas. Pero may pagkakataon daw na may ukab na kaya ring gumaya ng mukha ng tao. Pero as in, birang-bira lang daw talaga. Kumbaga sa 1,000,000 isa lang. At iisang mukha lang ang kaya nilang gayahin. Teka, di ba ang sabi mo tol, puro lalaki lang yung binibiktima ng aswang na yon? Ibig sabihin, wala siyang pakialam kay Colleen? Sa ating 3 lang siya, ikaw, ako at si Joko yung pakay niya? Oo, pero hindi ba lalaki yung ipapanganak ni Colleen? Diyos ko po, ayaw ko na ng usapang to. Natatakot ako. Parang sumasakit tuloy ang tiyan ko Nararamdaman kong natatakot na rin ang baby natin, mahal. Mahal, huwag ka mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Pangako yan. Hindi mo kailangan matakot lalo na ngayon. Sinabi na ni Juliero yung mga nalalaman niya. Mas makakapaganda na kami. Pasensya na, mahal. Hindi ko talaga maiwasan na hindi kabahan Ang sa akin lang, hindi natin hawak ang sitwasyon. Kahit gaano ka kaingat, siyempre, mas maingat sa iyo yung aswang na yon. Naiintindihan naman kita. Siguro tama ka na wag na muna natin pag-usapan dahil baka makasama pa sa'yo at sa baby natin yan. Kung gusto nyo,
papupuntahin ko rito si Tatang Salmon kung hindi siya abala para mabigyan niya tayo ng tulong. Sabi kasi ni Topper, magaling daw yun na albularyo tantingero. Saka na natin pag-usapan. Salamat sa mga sinabi mo, Tol, ha. Pero sa ngayon, mag-enjoy muna tayo sa pagkain. Huwag niyo na munang masyadong pakaisipin ng mga yon. Lalo ka na, mahal. Bumuntong hininga na lang ang misis ko, Kabanong, at pagkatapos ng usapang yon ay nagpatuloy na nga kami sa pagkain. Sa paglipas ng oras, tahimik na naman ang buong bahay at para akong nabibingi. Hindi ako makatulog dahil sa paghihintay sa kung ano mangyayari. Hanggang sa isang malakas na alulong ng aso ang narinig ko mula sa hindi kalayuan. Malapit na naman banda sa kapitbahay namin na si Manong Tubing at Manang Kuloses. Doon din pala sa banda na yon nakatira ang bagong saltang si Gino. Maya-maya pa, nang hindi pa rin tumitigil ang pag-alulong, ay naramdaman ko ang maigpit na pagyakap sa akin ni Colleen. Dahil doon ay humarap ako sa kanya. Nakita ko siyang nagising na at parang takot na naman. Oh, bakit mahal? Okay ka lang? Natatakot si baby. Sa alulong? Hindi, parang may tao sa labas eh. Labas ng bakura natin? Hindi, nasa labas ng bahay. Nakapasok na siya sa loob ng bakuran. Natatakot ako, mahal. Pagkasabi niyang yun, bigla kaming nakarinig ng malakas na kalubog ng pinto. Bumangon kagad ako sa kama at nagbukas ng ilaw. Pagkatapos ay lumabas ako ng kwarto. Pagtingin ko sa sala ay nakatayo na si Juliero habang nakatingin sa pintong nakakandado. Anak ng tokwa naman, ano ba yung ingay na yun? Sira ulo ka, Tol. Aswang yun. Ha? Aswang? Paano mo naman nalaman? Sabi ni Colleen, nararamdaman daw ng baby namin na may tao. Muli na naman kumalubog ang pinto. Mas malakas yun kaysa sa nauna. Kinabahan talaga ako, Kabanong. Pero nang makita ko si Juliero na may hawak ng itak, ay nagtaka pa ako kung paano siya nagkaroon nun. Nang makita ko na may iba pa siyang kagamitan sa ilalim ng folding bed, ay kumuha na rin ako ng isa pang itak. Nagpatuloy ang pagkalubog ng pinto na halos mabuwal na ito. Hindi ko alam talaga ang gagawin ko nung mga oras na yon. Dahil wala naman akong karanasan sa pakikipagtunggali sa aswang o kahit na anong hindi pangkaraniwan. Mabuti na nga lang, kasama ko ang pinsang kong aaminin ko na mas matapang sa akin pagdating sa ganoong bagay. Uy, siraulo kang aswang ka. Piliin mo kakalabanin mo ha. Hindi kami natatakot sa... Uy, hindi ko po. Huwag kang mabibigla. Tigilan mo pagbangga sa pinto. Baka masira. Lumayas ka dito. Tumigil ang pagkalubog ng pinto, kaya nagkatinginan kami ni Juliero. Pero ramdam ko pa rin ang tensyon sa paligid. Alam kasi naming hindi pa rin umaalis ang aswang. Dahil dito ay ginala ko ang tingin sa buong paligid hanggang sa pareho naming mapagawi sa tingin ni Juliero ang bintanang nasa sala. Eksakto na hinangin ng electric fan ang kurtina. Kaya tumambad sa paningin namin ang madilim na kapaligiran sa labas. At ilang saglit pa nga ay bumungad na sa amin ang itsura ng misteryosong babae na una naming nakita sa ilalim ng puno ng aswete. Walang ya, siya na nga yun. Aswang nga siya, tol. Aswang yung magandang babaeng crush ko pa naman sana. Nakakainis. Walang ya yan. Yan pa talagang una mong inalala, ah. Nang muling humarang ang kurtina, ay nawala na nga sa paningin namin ang nilalang na nasa labas ng bahay. Pero nang tamaan ulit ito ng hangin, ay umangat ulit ang kurtina. Sa pagkakataong ito, ay iba na ang tumambad sa paningin naming magpinsan. Hindi ko makalimutan ang itsura ng aswang na ukab na nakita ko, Kabanong. Wala siyang eyeballs. Nakalubog ang mga mata niya. Lubog din ang ilong at parang nagsisiksikan sa bibig niya ang matutulis niyang mga ngipin. Tuyong-tuyo ang kulay ng balat niya na parang pinatuyong balat ng tao. Dahil tuloy doon ay bakat na bakat ang mga ribs niya na parang luluwa na talaga. Pagbuka ng kanyang bibig ay sumambulat sa amin ang dila niyang kasing taba ng ahas at talagang napakahaba. Sinubukan niyang sirain ang salamin ng bintana pero nagulat na lang ako nang magsabay si Juliero ng asin. Dahil doon ay napatras ang ukab na parang takot na takot. Pero hindi yun umalis. Umangil lang ng umangil hanggang sa bigla na lamang mawala sa paningin namin sa isang kisap mata.
Takot akong sumilip ng kaunti sa bintana at mula sa hindi kalayuan sa labas ay nakita ko nga ang 3 uri ng hayop. Ang dalawa ay yung kambing na parang tuta at ang isa naman ay parang ibon na hindi mo maintindihan kung palaka. Tama nga ang sinabi ni Tatang Salmon na hindi perpekto ang paggaya ng hayop nitong mga aswang na ukab. Nagulat ako nang buksan ni Hulyero ang isang parte ng bintana. Hindi ko na siya napigilan sa bilis ng pangyayari. Sinabuyan niya kagad ang aswang na nagsahayop. Mga punyebas kayo! Lumayas kayo rito sa bakura namin! Kapag di pa kayo umalis, iitakin ko kayo! Tumitig lang ang aswang habang nakatayo sa labas ng bakuran. Pagkatapos ay tumawa lang ito ng tumawa bago lumipad ang malaibong palaka. Nagulat pa nga kami nang tila dumidikit sa likod nito ang 2 pang hayop na pinaghalong kambing at tuta. Nang mawala na yun sa paningin namin, ay nakahinga na kagad kami ng maluwag. Pero hindi na talaga kami nakatulog lahat maliban kay Jokoy. Pinilit ko na lang na patulugin ang asawa ko hanggang sa nagawa naman niya. Tol, salamat. Ang galing mo rin kanina. Siguro kung wala ka dito sa bahay, baka napatay na kami ng aswang na yun. Huwag kang magsalita ng ganyan. Totoo naman yung sinabi ko eh. Nakita mo naman kanina yung takot sa katawan ko. Ikaw lang lahat ng gumawa ng paraan. Natatakot ka nga eh. Pero hinaharap mo pa rin yung takot mo na yun. Ibig sabihin, nagpakatapang ka pa rin para sa mag-ina mo. Siguradong babalik pa yung hinayupak na aswang na yun hanggat wala siya nakukuha sa atin. Kaya bukas sa bukas din eh, hihingi na tayo ng tulong kay Tatang Salmon. Salamat uli pre ha. Sige na, magpahinga na muna kayo. Ako nang magbabantay hanggang sumikat ang araw. Seryoso ka? Baka mauna ka pa makatulog sa akin ha. Sa tingin mo makakatulog pa ako pagkatapos na nangyari? Oo nga, ako nga rin eh. O sige, dito na lang ako sa sofa matutulog. Gisingin mo ako kapag inaantok ka na ha. Pagkatangon ni Hulyero ay nahiga na ako sa sofa habang siya naman ay sa folding bed niya. Kahit na anong pikit ko ay hindi talaga ako madalaw ng antok. Hanggang sa narinig ko na lang na humihilik na ang aking pinsan. Napapangiti na lang akong pinagmamasdan siya habang nagpapasalamat sa isip ko. Hinihintay ko na lang na talagang sumikat ang araw, saka ko na pinikit ang mata ko hanggang sa makatulog. Nagising ako sa komosyon sa labas ng bahay. Pagsilip ko sa bintana ay naroon si Colleen sa gate kausap si Aling Galema. Kahit bagong gising ay lumabas ako para mapakinggan ang pinag-uusapan nila. Nagulat nga ako matapos malamang patay na pala si Manang Colosses kaninang madaling araw. At mas nagulat naman kaming mag-asawa matapos marinig ang sinabi sa amin ng ginang. Nakita na lang daw kasing nakahandusay si Manang Colosses sa banyo. Tuyot na tuyot ang katawan na parang sinipsip ng kung ano. Ganun nga ito i-describe sa amin. Pag-alis ni Aling Galema, matapos ding magbigay ng karne sa amin ay nag-usap na kaming mag-asawa. Sa palagay mo, mahal, dapat sinabi natin sa kanya yung tungkol sa umaaswang sa atin? Gusto ko na nga sabihin kaso ayaw ko namang matakot din si Aling Galema eh. Nervyosa pa naman din yun. Yun nga eh. Tsaka grabe yung ikinamatay ni Manang Colossus no? Hindi kaya yung aswang yun? Palagay ko rin, nung tulog ka pa, may sinabi kasi sa akin si Aling Galema eh. Ang kwento raw kasi sa kanya kanina ni Mang Tubeng, bago mamatay yung asawa niya, nakarinig daw yun ng boses na tumatawag sa kanya. Parang yun nangyari sa'yo nung nakaraan. Oo, tumayo nga rin daw at gustong lumabas pero pinigilan nila. Tapos, nung natutulog na ay bumangon raw ulit, kaya sinundan ni Mang Tubeng hanggang sa banyo. Hanggang sa hindi na lumabas dun, kaya pinabukas na niya sa anak niya. Nung nakita nila, ganun na nga ang itsura. Patay na tapos parang nangungulubot. Ang sabi nga nila baka kinulam. Yung aswang yun, yung ukabang may gawa nun, mahal. Dahil hindi siya nakapambiktima sa atin dito sa bahay, kaya si Manang Colossus na yung tinarget niya. Diyos ko po, nakakatakot, mahal. Lumipat na kaya muna tayo ng bahay. Umuwi muna tayo ron sa tiyahin ko sa kabilang probinsya hanggang sa matapos na itong mga pangyayaring to. Ayaw kong malagay tayo sa lahat ng alanganin. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi ko hahayaan na mangyari yun. Pangako. Sa totoo lang, Kabanong, gusto ko naman din talagang sundin ang asawa ko. Pero hindi kasi kami magkasundo ng tiyahin ko.
may pride pa rin naman ako bilang isang lalaki. Kaya kahit alam kong delikado ang buhay namin, ay nakipagsapalaran pa rin ako. Hindi ko rin naman inaalis ang pananalig ko sa Poong May Kapal na siya ang unang gagabay sa amin sa aking pamilya. Mga bandang hapon, habang nagsisiga ako sa bakuran, ay nakita ko si Gino na naglalakad-lakad. Hindi ko alam kung saan siya pupunta, kaya hindi ko na rin tinawag. Pero nang makita niya akong nakatingin sa kanya, ay ngumiti siya at lumapit. Tumayo lang siya sa tapat ng bakod at doon na lang kami nag-usap. Sa tuwing umingiti siya, ay parang may kakaibang kilabot akong nararamdaman na hindi ko maintindihan. Hanggang sa mapansin ko na putol pala ang palasinsingan at hiniliit niya sa kanang kamay. Nakita niyang nakatingin ako roon, kaya ngumiti na naman siya. Gusto mong malaman kung bakit to naputol? Ha? Oo pre. Bakit ba naputol yan? Hindi ko napansin yan nung una tayo nagkita eh. Parang buo yung mga daliri mo nun eh. Hindi naman sila naputol talaga. Ha? Hindi naputol? Oo, pagala-gala lang yung palasinsingan sa kahiniliit ko. Naghanap ng mabubutingting. Hinahanap ko nga ngayon eh. Baka nandyan sa loob ng bahay nyo. Ha? Pagala-gala? Biro lang pre. Natatawa tuloy ako sa reaksyon ng mukha mo eh. Sige na, at aalis na muna ako. Hinahanap ko pa kasi yung mga nawawala akong daliri eh. Napakamot na lang ako ng ulo at bumalik na sa paglilinis ng bakuran. Sa paglipas ng ilang pang-araw, ay naging tahimik na naman ulit ang buhay namin. Kahit araw-araw na kabado ay pinipilit ko ngang magpakatapang para sa aking pamilya. Pero alerto pa rin kami ng pinsan ko dahil anumang oras ay maaari bumalik ang ukab. Palagay nga namin ay nagpapahinga lang yon matapos niyang mabiktima si Manang Colosses. At hindi nga kami nagkamali. Sa huling gabi ng lamay pagkagaling naming mag-anak doon ay naglakad na kami pauwi. Nasa tapat na kami ng bakuran na makakita kami ng malaking ibon na lumilipad papunta sa kung saan. 10:00 pa naman ang hating gabi kaya alam naming hindi normal ang isang yon. Walang yung aswang yun. Hoy, maaga pa! Talagang wala kang pinipiling oras ah. Sige, subukan mo ulit na lumapag dito sa bakuran namin at hindi kita aatrasan. Uy tol, huminahon ka nga dyan. Huwag mo nang pansinin. Hindi tol, nakausap ko kanina si Tatang Salmon dun sa talyer eh. Nagpunta kasi siya ron. Sabi niya, dapat daw minumura-mura yung mga aswang at huwag tayo magpapakita ng takot eh. Yung kalimitin daw sa ukab, mabilis lang din matakot. Sayang at bibigyan daw sana tayo ng pangontra kaso hindi niya nadala yung bag niya eh. Napakibit na lang ako ng balikat at nang pinagmasdan namin ng ibon ay lumayo na ito. Mabilis ang pagsapit ng oras. Pasado 2:00 ng hating gabi ay gising pa rin ako kabanong. Kahit pagod na pagod ako galing sa trabaho ay sinisikap kong hindi makatulog kaagad. Pero yun nga, pagpikit ko ng mga mata ay tinangay naman kaagad ng antok ang diwa ko. Nagising na lang ako sa tapik ni Jokoy dahil wala na nga raw ang nanay niya sa kama. Bumangon kaagad ako at lumabas. Pinagising ko na nga rin sa kanya ang tiyo Juliero niya. Dumiretso ako sa likod ng bahay at hindi nga ako nagkamali dahil doon ko nakita si Colleen. Nakaharap na naman siya sa damuhan sa likod. At pagtingin ko sa swete ay naroon na naman nakatayo ang babaeng misteryosa na alam na naming isang ukab na aswang. Hinata ko kagad si Colleen na nang magising at matauhan ay biglang umiyak. Mahal, salamat. Alam ko sa diwa ko na gising ako pero parang nahihipnotismo ako ng ukab na yan. Tahan na mahal, nandito na ako, huwag ka na umiyak. Huwag ka na matakot. Umalis na muna tayo sa bahay na to. Sige na, at pumasok ka na muna ron sa loob. Pagpasok niya ay saka naman lumabas si Juliero. Hinarap nga namin ang ukab na nagtatago sa anyo ng isang matandang babae. Napakuyom ako ng kamao, pero alam ko naman sa sarili ko na hindi ko alam ang gagawin talaga para labanan ng isang aswang. Pero nagmatapang na rin ako kabanong para sa mag-iin ako. Nakipagpalitan ako sa kanya ng salita kahit natatakot ang boses niya na parang lalaki rin. Ano ba kailangan mo sa amin ha? Bakit ba kami ang pinupuntire mo, ukab ka? Layuan mo nga kami. Bakit ko naman gagawin yon?
Kapag nakuha ko kayong lahat, mas madaragdagan ang lakas ko. Lalo na yung lalaking sanggol. Magkakamatayan muna tayo. Sa ganyang itsura mo, magagawa mo makipagpatayan sa akin? Amoy na amoy ko ang takot sa'yo. Ang dami mo naman sinasabi, aswang ka. Etong sa'yo. Nagulat ako sa ginawa ni Hulyero. May mga hawak siyang malilit na bote at pinagbababato niya yun sa ukab. Nakailag ang nasabing aswang at kitang-kita namin kung paano ito magalit. Tila nagbaga ang mga mata niya sa sobrang pula at ang maganda niyang mukha ay unti-unti nang napalitan ng anyo bilang isang halimaw. Lubog ang mga mata, ilong at nagsisiksikan ang mga matutulis ng ngipin sa bibig at parang nangungulubot ang mga balat. Ano? Takot ka din pala, aswang ka eh. Ha! Sino naman nagsabi sa'yo na takot ako? Hindi pa itong oras nyo dahil hindi pa kayo ang pakay ko. Nagkatinginan kami ni Hulyero matapos kong maintindihan ang mga sinabi ng ukab. Eksakto naman na nakarinig kami ng sigawan mula sa loob ng bahay. Sigaw ni Colleen at Joko yon, kaya sinabihan na ako ni Hulyero na pumasok sa loob at siya nang bahala sa ukab. Sinunod ko kagad ang sinabi niya. Pagpasok ko sa loob ng bahay ay patuloy pa rin ang sigawan ng mag-ina ko. Nataranta na naman ako, kabanong, pero pinilit kong sarili kong maging kalmado. Kahit ang totoo ay ramdam ko ang panginginig ng mga kalamnan ko gawa ng takot. Pagdating sa kwarto ay ganoon na lang ang gulat ko matapos makita si Jokoy na umiiyak habang nakasiksik sa ilalim ng kama. Si Colleen naman ay nasa kabilang sulok habang nakatakip ng tiyan ng unan. At sa kabilang gilid, hindi kalayuan sa kanila, ay naroon ang dalawang pang halimaw. Yung pinaghalong mukha ng kambing at tuta. Pero sa pagkakataong ito ay mas mabangis at nakakatakot ang itsura nila. Hindi kagad ako nakagalaw dahil mas lalong nanginig ang tuhod ko. Pero sinikap ko pa rin magpakatapang kahit para na akong mawawala na ng malay sa sobrang kabog ng dibdib ko, kabanong. Mahal, ang tiyan ko. Mga walang yakay mga aswang kayo! Lubayan niyo ang pamilya ko! Kumuha ko ng kahit na anong bagay sa tukador na nasa gilid ko lang. Pagkatapos ay pinagbababato ko ito sa isang halimaw na gustong lumapit sa aking asawa. Nang makalayo na yon, ay nilapitan ko na rin kagad si Colleen. Si Jokoy naman ay panay pa rin ang sigaw ng tulong mula sa ilalim ng kama. Hinahatak na pala siya ng isa pang halimaw. Mahal si Jokoy, tulungan mo anak natin. Hindi na naman ako magkandaog-gaga, kabanong. Kitang-kita ko kasing hirap na si Colleen sa pagsakit ng tiyan niya. Gusto ko siyang unahin pero kailangan din ng tulong ngayon ni Jokoy. Labag man sa loob ko na iwan si Mrs. sa ganung kalagayan, ay ginawa ko pa rin. Sumampa ako sa kama at winasiwas ang hawak kong babasaging bagay na nakuha kanina. Nabugaw ang isang halimaw at nag-atrasan sila hanggang sa pinto. Pagkatapos ay saka dumating si Hulyero na nagsisigaw kaya mas lalong natakot ang dalawang halimaw. Tumakbo sila at nang makorner namin ang pinsang ko sa isang sulok, ganun na lang ang gulat namin nang magpalitan sila ng anyo. Bilang maliliit na daga, pero ang nakakatuwa roon ay ang buntot nila na parang pusa. Nagsaboy ulit ng asin si Hulyero pero hindi natamaan ang mga yun. Kaagad ding nakatakas mula sa butas sa itaas ng bahay. Wala kasi kaming kisame, kaya may maliit na uwang doon na kasyang-kasyang mga daga. Sige mga buwisit kayo! Huwag na kayong babalik dito! Kakatay ko kayo mga aswang kayo! Mahal, Jack, ang tiyan ko. Aray ko. Pagkarinig namin noon, ay dali-dali kaming tumakbo pabalik sa kwarto. At ganoon na lang ang gulat naming magpinsan nang makitang may mga kalmot si Jokoy sa paa. Pero ang mas nakakagulat ay ang dinudugo na ang aking asawa. Wala na kaming inaksayang oras. Gamit ang tricycle ay nagtungo kagad kami sa ospital para ipatingin sa doktor ang lagay ni Colleen, pati ang anak namin na nasa sinapupunan pa niya. Akala ko ay kung mapapaano na siya, pero sa biyaya ng Panginoon ay nakaligtas ang aking asawa at naipanganak niya ng maayos ang sanggol. Kulang man sa buwan ay malusog naman daw ang bunso kong anak na si Jerry. Doon na kami inabot ng umaga sa ospital. At dahil sa pangyayaring ito, ay hindi na kami nakadalo sa libing ni Manang Colossus.
Bilis na kumalat sa aming lugar ang nangyaring yon. Kaya habang nasa ospital ay marami-rami ring dumalo nakakilala. Ang iba'y hindi naman talaga totoong concern. Gusto lang nilang makichismis kung totoo ba na inaaswang kami. Pili lang ang pinagsabihan namin ng totoo, katulad ni Aling Galema, na talagang mapagkakatiwalaan ng aming pamilya. Kung tutuusin nga, ay nagpapasalamat kami sa kanya dahil kahit papaano ay nabawasan ang mga gastusin namin sa ospital. Tumulong din siya sa pag-aasikaso kay Colleen dahil alam niyang kailangan ko magtrabaho para sa iba pa namin mga panggastos. Nahihiyaman ay tinanggap ko na rin ang offer ni Aling Galema na siya ang magbantay sa ospital sa mag-iina ko habang nagtatrabaho ako. Pinilit ko maging normal ang takbo ng aking araw kahit halos maya't maya ang pagbabalik-balik sa isip ko ng mga nangyari noong gabing yon. Sa totoo lang Kabanong, kahit ngayon sa tuwing naalala ko yon, ay nangingilabot pa rin ako. Kaya naintindihan ko ang asawa ko kung bakit ayaw na niyang bumalik sa bahay. Biyernes ng alas 4:30 ng hapon, kagagaling ko lang sa ospital at muli naming pinag-usapan ni Colleen ang tungkol sa bahay. Nagmamakaawa talaga siya sa akin na ayaw na niyang tumira doon. Gusto na niyang ibenta ang bahay namin. Pero hindi naman ganun kadali yon. Lalo na ngayon na may mga nakaalam na merong trahedya patungkol sa pangaaswang na nangyari. Kinumbinsi ko pa ang aking asawa at alam kong kahit labag sa loob niya ay pumayag na rin siya. Ilang araw lang din ay dinischarge na siya. Kaya mas lalo siyang natatakot, lalo na ngayong naipanganak na si Jeric. Umuwi muna ako ng bahay at tinaya ng aking mag-iina roon sa ospital. Si Jokoy kasi ay natatakot na rin talaga na umuwi dahil sa kaparehong pangyayari. Pasado alas 6 ng gabi, nang nasa bahay na ako, ay saka dumating si Juliero at kasama niya si Topper at si Tatang Salmon. Saglit pa lang ay napansin ko ng kakaiba ang tingin ng matandang lalaki sa buong bakuran namin. Pinapasok ko sila at doon kami nag-usap sa sala habang nagkakape. Ngayon ay mas naiintindihan ko na kung paano nakapasok sa bahay niyo ang ukab. Naikwento na kasi sa akin nitong si Juliero tungkol sa inkwentro niyo sa aswang na yon. Paano po sila nakapasok, Tatang? Kayo mismo ang nag-imbita sa kanila. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Paano ko naman po iimbitahan pumasok sa bahay ko ang isang aswang? Sa labas pa lang ng bakuran nyo ay amoy na amoy ko na ang sangsang ng ukab. Nag-iwan siya ng palatandaan dito mismo sa loob ng bahay ninyo. Malaya nyo siyang inimbitahan dito. Pasensya na po, hindi ko maintindihan eh. Wala kaming matandaan na pinapasok ko ang aswang na to dito sa bahay. Hindi ba't ang mga aswang na ukab ay may kakayahang magpalit ng anyo? Sa tingin mo, kapag hindi sila anyong aswang, anong itsura nila bilang normal na tao? Yung misteryosang babae lang po ang alam ko. Pero hindi naman namin pinapasok yun ni Juliero eh. Paano kung hindi talaga yung totoong anyo ng ukab? Paano kung ang misteryosang babaeng yun ay parte lang din ng pagbabalat kayo niya? May patakaran ding sinusunod ang mga aswang. Kapag hindi natin sila malayang pinapasok sa ating bakuran, kahit na anong gawin nila, hindi sila makakapasok. Pero kapag binuksan natin ang ating mga palad sa kanila, doon sila malayang makakagawa ng masama laban sa akin. Kaya importante na inaalam natin ang totoong kulay ng isang tao bago natin siya papasukin sa bahay natin. Dahil maaaring siya ang magdala ng masamang bagay sa loob ng tahanan natin. Kaya isipin mong mabuti kung sino-sino ang mga taong pinapapasok mo rito sa inyo. Malamang isa ron ay ang ukab na nanggugulo ngayon sa inyong pamilya. Tol, may natatandaan ka bang pinapasok nila Colleen at Jokoy dito sa bahay? Wala naman ako Ay, teka. Ang taong yun. Sino? Yung isa sa mga kapitbahay natin, si Gino. Siya lang ang natatandaan kong pinapasok naming estranghero dito sa bahay. Kinuha niya yung mga pusa niya. Ay, anak ng teting oh. Oo nga. Oh, bakit na naman? Yung mga pusa niya, mga halimaw din yun. Kaya pala nung pumasok siya dito sa bahay, yung sanggol sa tiyan ni Colleen di mapakali. Lang yung taong yun Siya pala yung hinahanap nating aswang. Eh ano pang ginagawa natin dito?
Sugurin na natin ang taong yun. At tumanda siya dahil sa ginawa niya kay Kulin at sa pamangking ko, pati na sa buong pamilya namin. Bago tayo sumugod, kailangan muna natin makasiguro at maganda ng gagawin natin. Makinig kayo sa naisip kong plano. Sinunod nga po namin ang lahat ng bilin ni Tatang Salmon. Pagkatapos namin maghanda, ay nagtungo na kami sa bahay ni Gino na malapit lang sa bahay ng yumaong si Manang Colosses. Pasado 9:00 na ng gabi at sa iskinitang yun ay napakatahimik na talaga kapag ganoong oras. Kahit sa buong lugar namin, bibihira na talaga ang nasa labas kapag ganoong lumalalim na ang gabi. Lalo na ngayon na may bali-balita patungkol sa aswang. Sa tapat ng bahay ni Gino, nakatingin muna kaming 4 bago ako mapabuntong hininga at kumatok. Ilang segundo lang ay bumukas ang pinto ng bahay. Sinalubong kami ni Gino ng ngiti. Hindi naman kami nagpahalata sa aming pakay. Ginamit ko ang pagkakataon dahil nasabi niya naman noon na pwede kaming dumalaw. Hoy, aba! Napadalaw kayo ah! Medyo palalim na ang gabi. Anong sadya nyo, Jack? Pasensya na Gino kung medyo late ang dalaw namin. Ito kasing pinsan ko at kaibigan niyang si Topper. Gustong mag-inom. Hindi naman kasi pwede sa bahay. Alam mo na, buntis si Mrs. Teka, di ba nasa ospital ang asawa mo? Oo nga. Ang ibig kong sabihin uuwi na kasi yung bukas. Ang pangit naman kung maabutan tong mga to na nasa bahay at lasing na lasing pa. Kaya naisip ko na ikaw na lang ang puntahan. Total, di ba? Sinasabi mo naman noon na pwede kaming dumalo sa'yo anytime. Ganun ba? May dala rin naman kaming tuba Kabanong nakumbinsi nga namin si Gino. Pero kapansin-pansin na kakaiba na ang kilos niya. Lumingali-nga pa siya sa labas na parang nagmamatsyag sa kung sino. Para bang nararamdaman niya sa paligid si Tatang Salmon na nagtatago lang at naghihintay. Katulad ng napag-usapan ay naging alerto nga kami. Narinig ko pa na kinandado niya ang pinto na parang sinisiguro na hindi kami makakalabas ng buhay. Nagkwentuhan kami at umaktong normal hanggang sa magsimula ang inuman. Pero bago pa magkatagayan ay tinanong ko na kagad kung nasaan ang mga pusa niya. Nang sinabi niyang nasa veterinaryo uli ang mga yon ay hindi na ako nag-usisa. Nagmasid-masid na lang ako sa paligid para makalakap ng sapat na ebidensya na nagsasabing siya talaga ang ukab. Hanggang sa mapansin ko ang palasinsingan at hinlilit niya sa kanang kamay. Nanlaki ang mga mata ko matapos maalala ang sinabi niya noon nung huling nag-usap kami. At gusto mong malaman kung bakit to naputol? Hindi naman sila naputol talaga. Pag-alagala lang yung palasinsingan saka hiniliit ko. Naghahanap ng mabubuting-ting. Hinahanap ko nga yun Baka nandyan sa loob ng bahay nyo. Ay sige na, papalis na muna ako. Hinahanap ko pa kasi yung mga nawawala akong daliri Hindi ba putol yung daliri mo? Ha? Eto ba? Sabi ko naman sa'yo, gumagala-gala to mga to Nakikita ko na sila. Ha? Sila ang papatay sa inyo. Pagkasabi niyang yon ay biglang naputol ang dalawa niyang daliri. Pagtingin namin sa sahig kung saan ito bumagsak ay biglang kumislot-kislot ang mga ito hanggang sa unti-unting mag-anyo mga pusa pero kakaibang itsura. Mga hindi tipikal na itsura na mukhang imported pero ang totoo ay parang pinaghalong daga pala ang mukha. Maya-maya ay nagpalit ulit ang mga ito ng anyo na naging mukhang kambing na tuta. Kaya doon ko na nakumpirma na si Gino na talaga ang aswang. Sinundan niyo ng pagpapalitan niyo ni Gino bilang isang matandang babae na nakita namin noon sa ilalim ng puno ng aswete. Ikaw nga yung hinayupak na ukab na yon. Nakakabilib kayo Kahit natagalan pero nalaman niyo rin ako yon. At least, bago kayo mamatay makilala niyo na ang papatay sa inyo. Huwag kang patawa, ukab. Sa tingin mo, nagpunta kami rito para lang sa wala? Hindi kami mamamatay kundi ikaw. Pagkasabing yun ng pinsan ko ay sabay-sabay kaming bumunot sa bulsa.
Hinagis namin kay Gino ang pakete ng itim na buhangin na meron daw orasyon mula kay Tatang Salmon. Naiwasan ng kalaban ang una at ikalawang pagbato pero ang ikatlo ay tinamaan siya sa balikat. Kitang-kita ko kung paano yun umusok hanggang sa umaray siya sa sakit. Dahil sa nangyari ay nawala na siya at natabig ang mga kagamitan sa bandang kusina. Lumayo kagad kami at naging alerto. Saka bumunot ulit kami ng isa pang supot na may laman na itim na buhangin. Topper, buksan mo na yung pinto para makapasok si Tatang Salmon at mahuli na tong hayop na ukab na to. Kami na ang bahala dito. Umangil-angil si Gino, sabay hudyat sa dalawa niyang alaga na parte na rin ang katawan niya. Sumugod ang mga yun sa amin pero sinabuyan lang niya ng itim na asin. Sapul na sapul ang dalawang halimaw na humandusay sa sahig. Nalusaw ang mga yon habang si Gino naman ay sigaw ng sigaw dahil sa sakit. Malamang ay dahil sa parte pa rin yun ng kanyang katawan kaya pati siya ay nasasaktan din. Para yan sa ginawa mo sa pamilya ko. Hudas kang ukab ka. Pinatuloy kita ng maayos sa amin pero tataluhin mo palang pamilya ko. Papatayin kita. Sa muli kong pagsaboy sa kanya ay nakailag na naman siya at maya-maya pa habang nakapatong siya sa lababo ay unti-unti na nga siyang nagpalit ng anyo bilang isang aswang na ukab. Doon na pumasok si Tatang Salmon at nang makita siya ni Gino ay nalaki ang mga mata niya. Ramdam ko ang namumuong takot sa sistema niya kaya mas nabuhayan ako ng kalooban. Dinukot ko ang huling supot ng itim na bahagi na meron ako at muling isaboy sa kanya. Pero sinalaglang to ng ukab at kahit na umuusok ang kamay niya at parang nalulusaw ay hindi niya ito inalintana. Pagkalis ng kamay niya ay hinarap niya ako. Namumula ng gusto ang mga mata niya habang galit na galit sa akin. Dapat talaga ikaw na lang inuna ko eh. Noon pa man. Ngayon, papatayin kita. Tanga ka. Ako dapat ang inuna mong aswang ka. Etong sayo. Napahiyaw ng malakas ang ukab matapos siyang sabunan sa mukha ni Juliero ng itim na buhangin. Nagwala siya ng gusto hanggang sa matabig niya kami ni Topper at natumba kami pareho. Kinuskus-kuskus niya ang mga mata niya na tila nalulusaw na rin habang umuusok. Pagkatapos ay saka niya kami hinarap. Nakita kong hindi rin nagpatinag ang matapang kong pinsan. Nagsaboy pa ulit si Juliero ng itim na buhangin para maiwasan to ni Gino at saka siya hinampas na malakas. Tumansik ang pinsan ko at tumama sa dingding. Mabuti na lang ay kahoy lang din yon para hindi naman siya masyadong mapano. Pero masakit pa rin yon sa katawan kaya iikang-ikang tumayo ang aking pinsan habang nakaantabay sa gagawin ng kaaway. At bago pa maatake ni Gino si Juliero ay narinig na namin ang boses ni Tatang Salmon. Hindi pamilyar sa akin ang mga salitang ginagamit niya pero nakakapangilabot kung pakikinggan dahil para siyang nagpapatawag ng kung anong elemento na hindi nakikita. Biglang nag-iba ang presensya sa loob ng bahay habang nagbibigas ng kakaibang wika ang Ginoong Antingero. Nang makita yun ni Gino ay nagngalit siya at sinubukang sugurin din ang matandang lalaki pero hindi siya nagtagumpay. Para siyang naistatwa lalo na nang makita ang hawak-hawak ni Tatang Salmon na parang gintong pendant. Kumikinang-kinang kasi yun at kahit nakakasilaw pero parang ang kalaban lang ang nasasaktan o nangihina. Anong ginagawa mo sa akin? Unang iya ka! Kahit hindi ako makagalaw! Papatayin kita! Papatayin! Subukan mo muna makatakas o makagalaw bago mo sa akin sabihin yan! Pakawalan mo ako rito, hayop ka! Hayop kayo! Disenyo ang anting-anting na to. Pangontra sa mga makalumang aswang katulad ng ukab. Kaya kahit anong gawin mong pagmamatigas, hindi ka makakatakas. Ikukulong na kita ngayon, halimaw ka! Tama, Tatang Salmon. Bigyan mo na lang ng leksyon ng aswang na yan para wala na siyang mabiktima pa. Ganon talaga ang gagawin ka. Nagbigkas na nga ulit ng orasyon ng matandang lalaking antingero.
At kahit hirap na hirap si Gino ay sinubukan niya talagang makakawala hanggang sa unti-unti na siyang bumalik sa anyong tao. Pero ang mga sugat na gawa ng itim na buhangin ay hindi na rin nawala. Kaya parang nasunog ang ilang bahagi ng katawan niya, lalo na ang muka. Maya-maya pa ay nakita namin parang may kung anong bagay na lumulukob sa pagkatao niya. Hindi ko alam kung ano yon, pero sigurado akong galing to sa orasyon o anting-anting ni Tatang Salmon. Galit namin siyang hinarap nang matapos na ang tensyon, pero tila kalmado lang si Gino na para bang walang nangyari. Ano na ang gagawin natin sa halimaw na to? Dapat patayin na rin siya, Tatang Salmon. Hindi na dapat pinagahari ang mga ganitong klase ng nilalang dito sa mundo. Tama ang sinabi ng pinsan ko, Tatang Salmon. Baka marami pang mabiktimang hayop na to eh. Pasensya na sa inyo, Jack at Hulyero. Pero may batas din kaming sinusunod bilang mga antingero. May katauhan pa rin sila na isang tao. At maigpit naming sinusunod ang hindi pagpatay ng tao. Talaga po? May ganun-ganun pa rin pala sa mga katulad ninyo? Sa tingin mo, bakit naglakas ng loob ang mga katulad ko na gumawa ng hindi maganda? Lahat ng nilalang dito sa mundo, hindi lang tao, kahit ang hayop. Kahit kami mga hindi pangkaraniwan, mga elemento, mangkukulam, aswang, anghel o demonyo, lahat kami ay may sinusunod ding mga batas. Kung pwede ko lang ilagay sa kamay ko ang batas, baka pinatay na kita ngayon. Pwede mo namang gawin yun, Jack. Pwede. Hinahamon mo talaga ako, ha? Tama na yan, Jack. Huwag mong hayaan na pati ang isip mo ay pasukin ng maruming pananaw ng isang aswang. Ganyan talaga ang gawain ng kampo na kadiliman. Kaya hindi dapat kayo magpadaya sa kanila. Alam mo talaga, tanda ang mga gawin namin. Pero sigurado akong hindi mo napagandaan ang tungkol dito. Anong ibig mo sabihin? Sa tingin mo ba talaga 3 parte lang ang kayang hatiin ng ukab ang katawan nila? Sigurado ako. Kung ganun nagkakamali ka. Bata pa lang ako. Simula nang malaman kong totoong katayuan ko bilang isang ukab. Hindi ako nagpakampante sa pagiging 3 bahagi lang. Matagal ako nag-ensayo hanggang sa makuha ko ang gusto ko. Ang hindi lang maging 3 bahagi, kundi 4. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niyang yon hanggang sa makita ko siyang nagpapapadyak ng mga paa. Doon ko napansin kabanong na ang hinlalaki niya sa kanang paa ay putol. Nang maintindihan kong ibig niyang sabihin, ay nangamba ko para sa aking pamilya. Tama yung naisip mo, Jack. Kung pinaghandaan niyo ang oras na to, ako naman handa sa kahit na anong oras. Sa mga sandaling to, nandun sa ospital ang isang bahagi ko. Sa tingin mo, sino kaya po pwede kong kunin? Yung madaling bitbitin o yung malaki-laki pa? O yung malaki-laki para mas malaki rin ang madagdag na lakas sa akin? Subukan mong galawin ang kahit na isa sa pamilya ko. Papatayin kita! Sa halip na nakatayo ka dyan at nagmamaktol, bakit hindi na kayo magpunta sa ospital para malaman niyo ang kalagayan nila? Nataranta kagad ako sa sinabi niyang yon, kabanong, kaya wala na kaming inaksayang oras. Kasama si Hulyero, nagbiyahe kagad kami papuntang ospital gamit ang tricycle. Halos paliparin ko ang sasakyan at kamuntikan pa nga kaming malagay sa alanganin. Pagkarating namin doon, hindi nga kami kagad pinapasok dahil oras na rin ang pagtulog ng mga pasyente. Nakiusap lang kami at pinayagan naman kami kaagad. Sa kabutihang palad, pagkakita ko sa aking mag-ina, ay kaagad ko silang niyakap ng mahigpit. Wala namang nangyaring masama sa kanila kaya todo ang pasasalamat ko sa Panginoon. Ayon na rin kay Aling Galema na naroon din, may nakita nga raw siyang itim na pusa. At dahil pamahiin tao, pinagsuot niya ng pulang bagay ang aking mag-iina. Kaya umalis na kagad yun. Nakahinga ko ng maluwag sa nangyari. Sa mga lumipas pang araw, hindi pa rin kami tumitigil hanggang sa mahuli na nga ang nawawalang parte ng bahagi ni Gino. Nang tuluyan na namin itong mahuli, hindi na rin namin alam magpinsan kung saan siya dinala ni Tatang Salmon. Ayon lang sa matandang lalaking antingero, wala na raw kaming dapat alalahanin dahil hindi na kami manggagambala ng ukab. Naging maayos na nga po ang takbo ng aming buhay, kabanong. At 3 taon pagkatapos ng insidenteng yon, naibenta namin ang bahay at nakalipat na nga sa syudad.
Masaya naman po kami ngayong mag-anak, habang si Juliero ay nakahanap na rin ng babaeng kanyang magiging asawa. Paminsan-minsan, nakikita kami mag-anak at kapag nagkakainuman ay napagkukwentuhan pa rin namin ang tungkol sa ukab. Yun nga lang po ay pinagtatawanan kami ng ibang kainuman na hindi alam ang totoong nangyari. Kaya nabansagan din kaming magpinsan ng mga barber. Pero ayos lang naman sa akin yon, dahil alam naman namin ang totoo. Isa pa, ang mahalaga ay ligtas ang buo naming pamilya. Kaya sa mga kapwa ko kabangers at kayanggaw, mag-iingat po tayo lagi sa mga taong pinapatuloy natin sa ating buhay. Mas mabuting kilalanin sila ng lubos bago natin ihanda ang ating tahanan at buksan para sa kanila. Mahirap na ang buhay ngayon, kaya mainam na palagi tayong nag-iingat. At higit sa lahat ay palaging dumulog sa Panginoon, magpasalamat at magtiwala sa Kanya. Siya ang nag-iisang sandigan natin sa hirap, sa ginhawa, at sa pagdating sa pagsubok sa pamilya. Wakas. Isang mapagpalang gabi sa lahat ng tagapakinig ng programa mo kabanong katulad ko.